pinapanalangin na naranasan po namin ay patigpir na sa nais ka namin papurihan at ito'y common grace mo sa bawat tao na iyong nilikha, mananampalataya man o hindi. Ngunit kami na iyong mga nirang at tinawag ay nais namin lumitahin o celebrate ang araw na ito na nakilain ka namin at papurihan sa iyong pagkidaglalas at kamang gawa sa bawat sa amin. Alam po namin na ikaw ang Diyos na nilikha ng lahat ng bagay at ikaw ang makapangyarihan at nagdisenyo ng pagliligtas sa mga. Kaya nagpapasalamat kami sa araw na ito na aming celebrate ang iyong kamatayan at muling pagkabuhay na ito yung pamamaraan mo upang tubusin at maging karapat-dapat ng iyong mga hinirang. Kaya salamat din sa buhay ng aming Pastor Ray. Salamat po at gamitin mo ang kanyang buhay at kanyang pagsasalita sa araw na ito upang makapakinig kami ng mensahe sa salita. Gabayan mo po kami at ina-entrust din namin sa iyo ang aming mga equipment na sana'y maging maayos upang hindi ito maging hadlang sa aming pagpupuri at pagsalamat sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord, sa opportunity na kami ay makapakinig ng manaya sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, sa araw po na ito ay tayo po ay mapalad na pakasama muli natin si Pastor Ray at PowerPoint. So, hindi lang po siya ang makasama natin, maging ang kanyang mga anak at apo at maging kanyang biyenan. Salamat po sa Panginoon at nakasama po namin kayo at loobin po ng Panginoon na siya'y gamitin niya na pagpapala sa bawat sa atin. So, sa diwang ito ay inaanya natin si Pastor Ray sa dakong unahan at okay. Hindi pa dumating. Ito? Nandito? Kahit alin? Test mic, hello. Test 1, 2, 3. Test mic, hello. Mic test, hello. 1, 2, 3. Test mic. Test mic. Test, hello. Test mic. Hello. Wala, si Mike ayaw tumugon. Yes, sumagot. Okay, so good morning. Magandang umaga po muli at pinagpala tayo ng Diyos dahil parang nagtapos na yung alinsangan. Okay, at ngayon ay parang magsisimula na ang tag-ulan. At alam po natin na ang tag-ulan ay sa mga magsasaka, tinuturing po yan na biyaya. Okay, dahil dito muli ay sisibol yung mga halaman, yung mga tanim. Okay, nung nakaraang tag-araw ay nalulungkot ako mismo personally. Nalulungkot po ako dahil may mga inaalagaan akong mga tanim na pinagtiyagaan kong diligin, pero dahil sa tindi ng init ay hindi nakatagal at namatay din. Okay? So, test, hello. So, tayo po ay manalangin muna bago durog tayo sa trono ng biyaya ng Panginoon. Tingin. Okay. So, thank you. Let's pray. Muli, dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa inyo dahil niloob ninyo na kami ay magising sa umaga pong ito at alam namin na lahat ng bagay na meron kami ngayon ay buhat sa inyo, lalo na po ang aming buhay
At salamat dahil muli binigyan nyo kami ng pagkakataon na magsama-sama sa layuning makapagbigay ng papuri sa inyo, ng karangalan sa inyo, ng pasasalamat. At gayon din sa paghangad na patuloy nyo kaming maturuan sa pamamagitan ng inyo pong mensahe sa umaga pong ito. Kaya dalangin ko po, patuloy nyo gamitin ang iyong lingkod bilang daluyan ng inyo pong salita, ng mga values na nais po ninyong ituro sa amin at mga pagtutuwid na nais po ninyong i-apply sa bawat individual ngayon dito. Kami ay tulungan nyo na maging mapagpakumbaba sa inyo pong harapan at tanggapin ang inyo pong pagtutuwid. Kaya muli po, sa inyo namin, tinatagubilin ang lahat ng ito, dinadalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so bago tayo pumunta doon sa ating pong message sa umaga pong ito, ay nais ko munang iparating sa inyo yung ating pong ministry sa Batangas, sa Tulos. Okay, siguro hindi naman lingid sa inyo dahil nagpadala po ako ng mga picture kay Pastor Owe at doon sa GC ng mga pastor na may provision ng Panginoon doon sa church natin sa Matamis. Meron tayong isang attendee doon sa Matamis na nag-donate ng kanya pong lote para pagtayuan ng church building. Kasi nga ay sa ngayon, sa kasalukuyan, ang ginagamit ng pananambahan po doon ay yung stage ng elementary school. So matagal din naman na tayo nananalangin. Alam ko kayo kasama doon sa pananalangin na tayo ay mapagkalooban ng Diyos ng lote para pagtayuan ng church building at ito ngayon ay nagkaroon ng kaganapan. Bagamat dalawa ho dapat pagpipilian namin, meron pa rin isang nag-aalok pero hindi ho namin na ito nabibisita dahil medyo remote po ito. Kaya siguro parang 80% or 90% baka doon na tayo mapupunta sa unang binisita na ocular po namin. Okay? So, siguro panalangin na natin dito ay yung magiging logistics, mga budget na kinakailangan. Pero sabi nga, kung nabigyan tayo ng lote, ano pa yung budget? Diba? Assume na natin yon na i-approve ng Panginoon. Okay, so sa mga ministries ay yun pa rin. Okay, yung ating pong outreach sa Tilaga, sa Matamis, sa Palakpak, at meron sa high school ay pansamantala pong natigil dahil sa naging half day ang pasok. Kaya sabi ko sa principal ay baka sa next school year na namin ituloy kasi patapos na po. Okay, so purihin ng Diyos dahil patuloy siyang nagbibigay ng mga gawain, dagdag ng mga gawain at yun pala ay meron pa rin tayong ang inyong pong lingkod ay nakapagtayo ng kooperatiba sa buong Rosario. Okay? At ang inyong pong pastor ang siyang naging niluklok na chairman dahil ako po ang nag-initiate noon na para magkaroon ng kooperatiba ng buong Rosario na pinapatakbo ng lahat ng members ng mga COMSCA. At nung huling meeting namin ni Mayor, si Mayor po ay nag-pledge na ng 200,000 para sa maging puhunan ng kooperatiba. Pero ang cooperative itself ay meron na po kaming 147,000 yata na puhunan na which is ito ay galing sa mga membro. At ang Mayor ay meron siyang ibibigay na negosyo sa cooperative. Ito yung biofuel na gusto niya ay ang cooperative ang siyang mag-ooperate nito, magpapatakbo po nito. At ang biofuel po ay magmula yan doon sa mga basura o kahoy, mga sanga-sanga na i-convert. Basta sabi ni Mayor ay meron tayong sa tawag dito sure purchase. May connection na tayo para diyan. Ang kailangan na lamang ninyo ay patakbuhin. So kayo ang magpapatakbo nito. Okay, so purihin ng Diyos dahil ang layunin po natin diyan ay maliban siyempre pangunahin natin ay ma-spread yung salita ng Diyos. Pangalawa ay madama ng mga taong ito yung kamay at biyaya ng Panginoon
kung tayo ay patuloy na naging tapat sa Kanya, okay, at naglilingkod sa Kanya. Okay, so yan po ang ating po mga ministry ngayon sa Tulos, sa Batangas. So ngayon ay dako po tayo sa ating pong team na ang ating pong team ngayon ay diligence is the mark of a true Christian. Okay, ibig sabihin, kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat nakikita sa iyo yung pagiging masigasig. So isa po sa akin pong kinuha na talata na maaring pagmulan ng ating pong pag-aaral ngayon ay yung sa Mark chapter 4, verse 10 up to 12. Sabi dito, ito po yung talinghaga na binalangkas ng Panginoon regarding doon sa parable of the seed, yung mga binhi. Nung matapos sabihin ni Jesus na ang parable ng mga binhi na ito, na mayroong 4 na uri ng binhi, at mayroong pumatak sa daan, mayroong isang magsasaka na nagsaboy ng kanyang binhi, may pumatak sa daan, sa batuhan, sa dawagan, at sa matabang lupa. Okay. At matapos niyang ipangaral ang talinghaga pong ito, says na ito'y talinghaga, ito ho ay hindi naintindihan ng lahat. At halos lahat sila ay hindi naunawaan. Actually, pati po yung kanyang mga disipulo ay parang hindi ho naintindihan yung pinaka-konteksto ng parable. Kaya dito sa Mark chapter 4, verse 10 up to 12, sabi dito, nang makauwi na ang mga tao, tinanong siya ng 12 apostol. Ibig sabihin, kasama po ng inner circle ni Jesus, 12 apostol at ng iba pang mga tagasunod niya kung ano ang kahulugan ng talinghagang iyon. At sinabi ni Jesus sa kanila, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba ay ipinapahayag ito sa pamamagitan ng talinghaga upang matupad ang nakasulat sa kasulatan. Na tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig ay hindi sila makakaunawa. Okay? So dahil kung nakakaunawa sila, magsisisi sila sa kanilang kasalanan at patatawarin sila ng Diyos. So dito po ay sinabi ni Jesus, sabi niya, matapos niyang ipangaral at mayroong lumapit sa kanya, sabi niya, Lord, hindi namin maintindihan kung ano ang ibig ninyong sabihin doon sa inyo pong tinuran sa talinghaga. Kaya lumapit po ang 12 apostol at iba pang mga tagasunod. Kaya sinabi ni Jesus, sabi niya, ay ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba ay ipinapahayag ito sa pamamagitan ng talinghaga. So ito po yung nais kong iparating sa inyo, yung pagiging diligence o pagiging masigasig. Mahalaga at kailangan ito ng isang tunay na Kristiyano, at ito yung tanda ng isang tunay na Kristiyano kung ikaw ay masasabi mong isa kang tunay na Kristiyano kung ikaw ay nagiging masigasig o diligence ka. Kasi nga, hindi sapat na tayo ay nakikinig lamang ng sermon dahil may mga bahagi ng sermon na hindi natin naiintindihan. So malalaman mo na ikaw ay bahagi talaga ng pamilya ng Diyos at mayroon na sa iyo yung buhay espiritual kapag ka naghahangad ka na maintindihan mo yung sermon o yung ipinahayag na salita ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, ang kaliwanagan at pang-uunawa, ipinagkakaloob ng Diyos sa mga katulad lamang ninyo. Sino yon? Yung mga taong bumabalik sa harapan ni Jesus at talagang nagsisikap na maintindihan. Kasi hindi lahat ng nakikinig nakakaintindi. Kaya sabi nga Jesus, hindi naman talaga intensyon ng Panginoon na ang lahat ng tao na nasa harapan niya ay maintindihan yung kanyang sinabi. Kasi meron talagang, di ba, mayroong hinirang at mayroong hindi na hirang. At ang nakakaintindi at ang pinagkalooban lamang ng pagkaunawa para maintindihan yung mensahe ng Panginoon ay yung kanyang mga hinirang. At yung mga hinirang lamang ang mayroon pong kakayanan na maglakas na loob para bumalik o humarap kay Jesus para tanungin kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Ngayon, kung wala sa iyo yung Holy Spirit, pagkatapos mo mapakinggan, okay na yun, uwi na ako. Okay? So, kaya sabi ni Jesus,
sa mga katulad ninyo, ibinibigay ng Diyos ang karunungan at pagkaunawa. Kanino? Doon sa mga taong mayroon pong diligence o pagiging masigasig na maintindihan ang mensahe ng Panginoon. Kaya ito rin po ang ibig sabihin ni Pablo doon sa Titus chapter 2, verse 13 up to 14. Nandiyan ba tayo? Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Okay? Verse 14, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo, okay, sa lahat ng kasamaan at upang tayo maging mamamayan niya na malinis at handang gumawa ng mabuti. So once na tayo po ay napakinggan natin ang salita ng Diyos at naintindihan natin, okay, at ang pagkakaintinding yun ay simbolo o tanda ng pagiging anak ng Diyos, so ang tao ay naghahangad ng pamumuhay na malinis at paghahangad ng gumawa ng mabuti. So, sabi nga ni John MacArthur dyan, sabi niya, being a Christian is not a sinless. It's not, hindi ibig sabihin na ang isang Kristiyano para masabi mong ang Kristiyano ay wala kang kasalanan. Okay? Pagiging sinless. Kundi ang pagiging Kristiyano ay pagkakaroon ng desire para maging sinless, para mawalan ka ng kasalanan. So, kasi nga, hindi tayo nawawalan ng kasalanan habang dito pa sa lupa. Natitisod pa rin tayo. Kaya ang isang tunay na Kristiyano ay hindi man tayo perpekto, okay? Dahil, sabi nga, wala namang perpekto sa lupa. Pero, ang maganda sa isang tunay na Kristiyano ay naghahangad ka na maging perpekto. Okay? Bagamat hindi natin makuha maging perpekto, pero dapat nandun yung hangarin na tayo po ay maging perpekto. Okay? Kaya sabi doon, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili upang tayo ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti. So kung nasa iyo si Jesus Christ, ito dapat yung hangad natin na maging perfect tayo sa harapan ng Diyos. Bagamat hindi natin naaabot yung pagiging perfecto na yon, pero dapat naroon yung desire na yon, yung hangarin na yon. Okay? At ganun din, ang sinabi doon sa Pahayag chapter 3, verse 19, at sinabi niya sa church ng Laodicea, sabi doon, ang lahat ng minamahal ko ay itinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. So, ibig sabihin, ito rin po yung mensahe ni John doon sa Matthew chapter 3, na nung sinabi, nung si John the Baptist ay nagbabaptize, lumapit ang mga Pariseo, at sabi nila, kami din, bautismuhan din ninyo kami. Pero sabi ni Juan, sabi niya, mga ulupong, sino may sabi sa inyong pwede kayong bautismuhan? Okay, magsisi muna kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan at kasamaan. So, ibig sabihin, yung salitang pagsisisi, hindi ito nagtatapos doon sa basta lamang, okay na pastor, nagsisi na ako. Ang tanong, ano yung pinagsisihan mo? Kaya kapag, ang tama, pag narinig natin yung salitang pagsisisi, ito po ay pagbabalik tanaw doon sa naging lifestyle natin. Okay? Kahapon o nakarang araw, ano ba ang naging buhay ko? Ano yung mga nagawa kong kasalanan? Ano yung mga pagkukulang ko sa Diyos? Okay? Ano yung mga dapat kong gawin na hindi ko ginawa? So, doon papasok, kapag nakita mo yung iyong sarili, ang iyong kalagayan, at alam mo na, ay ako, talagang bagsak ako sa standard ng Panginoon. At kaya ang aking kalagayan ay papunta ako sa impyerno. So, kung papunta ako sa impyerno, ang aking direksyon, ang magiging motibo ko ay paano ba ako maligtas? Paano ako makakaiwas sa aking destinasyon? Since na hindi ko naman kayang iligtas yung aking sarili at alam ko mayroon na isa lamang na tagapagligtas at sino yon? Si Jesus Christ. Kung kaya't nagkakaroon tayo ng desisyon na magbalik loob kay Jesus dahil siya lamang ang tagapagligtas. So yun po yung buod ng salitang pagsisisi. Hindi kasi ibig sabihin na, pinagsisihan ko na lahat ng aking mga kasalanan. Ano yon? Kaya nga di ba yung 1 John 1:9, sabi na doon ay, kung inyong aaminin ang lahat ng inyong mga kasalanan at ihingi ito ng tawad sa Diyos, ang Diyos ay tapat at banal na patatawarin kayo sa inyong mga sala. So ibig sabihin, kinakailangan i-itemize mo, aaminin mo lahat. Lord, nagkasala po ako, ito po ang aking mga nagawang kasalanan. Bagsak ako dito.
patawarin niyo po ako. So hindi po pwede yung generalize. Sabi natin na patawarin, Lord, humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Kailangan po nating alamin kung ano yung mga kasalanan na yon. Doon po pumapasok yung sinasabi ni Juan Bautista na pagsisihan muna ninyo. Hindi po, ibig sabihin, general yon na basta, humihingi na ako ng tawad. Ano yung mga gusto mong ihingi ng tawad? Okay? So, mula po sa kapitulo pong ito, ay nais po natin ipakita sa inyo yung kahalagahan ng pagiging masigasig ng isang Kristiyano. At siyempre, gusto rin nating hikayatin na lahat ng nagsasabing siya'y Kristiyano ay maging masigasig sa harapan po ng Panginoon. Ngayon, ano ba ang Kristiyanong masigasig? Kasi ako, pastor, gusto ko rin maging masigasig na Kristiyano. Pero ano ba ang nilalaman ng salitang masigasig na Kristiyano? Una, ang isang Kristiyanong masigasig, walang iba siyang pangunahing sa buhay ay kundi ang malugod ang Diyos. Yung kaluguran ng Panginoon. Wala siyang ibang hangad kundi magbigay ng lugod sa Diyos. Yan po yung isang tunay na Kristiyano. Hindi niya pinapahalagaan kung ano ang kanya pong gusto sa buhay, kundi ang kanya pong pinapahalagaan ano ang gusto ng Diyos. Okay? Yan po ang, kasi marami sa atin, bagsak tayo, kaya tayo bumabagsak kasi nga ang ating pong focus lagi ay kung ano yung ating gusto. Pero hindi natin tinatanong, ano ba ang gusto ng Diyos? Okay? So, ang kanya pong pangunahing layunin ay malugod ang Diyos. Dahil, kaya ko po sinasabi ito, sa ating pong likas na pagkatao, wala hong tao makakaramdam ng ganito pong pagnanasa. Kung doon sa likas po natin, sa dati nating pagkatao. Okay? Alala po ninyo yung dati ninyong pagkatao? Hindi po na pumapasok sa ating hinagap na maghangad tayo ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang lagi nating pinagsisikapan ay yung ating kaluwalhatian. Yung ating pong kasiyahan. Pero, kapag ka nasa atin na po yung hangaring ito na magbigay lugod sa Diyos, ito ay nagpapatunay na ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon. Dahil ang hangaring pagbibigay lugod sa Diyos, ito po ay ibinibigay ng Holy Spirit pagkatapos ng isang tao magbalik loob. Okay. Pagkatapos ng isang taong gawaran ng Panginoon ng buhay espiritual, yung espiritong nasa kanya, ito po yung nagbibigay sa atin ng desire para magbigay lugod sa Panginoon. Kaya, sa ibang mananampalataya, okay, ang pagnanasa pong ito ay mas malakas. So, hindi pare-parehas yung ating pong, yung level ng ating pong paghangad ng pagbibigay lugod sa Diyos. Okay, mayroon tayong kanya-kanyang level. Sa iba, mas malakas. Sa iba, ay mas mahina. Sa mga talagang malakas, ang tao pong ito ay nagagawa niya ng ang kahit na anong sakripisyo. Kaya niyang dumaan sa kahit na anong pagsubok. At nililimot ang sarili para sa lahat. Okay? So, ang pagiging masigasig ay mayroong iisa lamang layunin. Okay? At ano yon? Ito ang magbigay lugod sa Diyos. So, para sa Kanya, hindi mahalaga sa Kanya kung ano ang kahihinatnan ng Kanya pong gagawin na pagbigay lugod sa Diyos. At ang alam lang niya na kung hindi niya gagawin ito, okay, yung pagbibigay lugod sa Diyos, ang Diyos ay magtatayo o magtitindig. Hindi mapapagod ang Diyos sa pagtitindig ng ibang tao para gawin yung mga ministry na inaatang sa iyo dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Nagagawa niya ang lahat. Okay? So, ang sigasig ay katangian ito ng lahat ng mga Kristiyano. Lalo na po ng mga apostol. Okay? Ng mga lingkod ng Panginoon. Si Pablo, isa yan sa makikita po natin doon sa Acts chapter 20 nang mangusap siya sa huling pagkakataon sa church ng Ephesus. Sa Acts chapter 20, verse 24, sabi niya, pero hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyayari sa akin. Okay? So para kay Pablo, kung ano yung inilagay ng Diyos na ministry sa kanyang harapan, doon siya nakafocus. Hindi siya nakatingin doon sa kung ano yung gusto niya. Kaya sabi niya, hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyari sa akin. Matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus na may pangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. So, iba't iba yung ating ministry.
Okay? Sabi ko nga, sa aming mga missionary o mga pastor, ay mayroon kayong iba't ibang mga ministry. Sa ngayon po ay sa Tulos, may mga pag-uusig na dinaranas ngayon ang mga pastor doon. Dahil isa sa nagki-claim din na siya ay missionary, si Brother Simon. Alam ko ay para sa kanya, ito yung kanyang ministry. Yung sansalain ang mga opisyal ng gobyerno ng mga tiwali. Yun ho ang kanya. May history na siya dun eh. Kaya siya dati nabaril eh. Na-paralyze na yan dahil marami siya mga pinatanggal ng mga teacher, mga opisyal ng gobyerno, mga kunsihal doon sa dating nilang tinitirhan kasi nabaril na. At ngayon, dala-dala niya maging sa Tulos. At ngayon ay nakademanda ang barangay captain ng Tulos at mayroong 4 na kunsihal na kasama. Kaya ngayon ay maging ang MENRO, yung Municipal Environment Natural Resources ay binigyan din niya ng babala na kung hindi patupad yung batas ay pati ang MENRO irereklamo. So ang MENRO ngayon ay umakyat sa Tulos at kanila pong in-implement yung batas na 2007 pa na ito ay naging batas na dapat lahat ng mga babuyan ay mayroong dapat deposito at hindi tumutuloy yung dumi sa ilog. So dahil diyan, 'di ba, ang Tulos naman halos lahat ng bahay doon ay may baboy. Okay? Kaya napakahayop ng taga-Tulos. Kaya ngayon in-implement ng MENRO at dahil apektado lahat ng taga-Tulos, lahat ng taga-Tulos ay parang galit kay Father Simon. Okay. So, pero sa iba, nung naintindihan nila, nga, kaya sabi ko sa mga konsihal, kapag ito ba ipatupad, ay sino makikinabang? Hindi ba't yung buong barangay ng Tulos? Okay. At maalis yung bansag sa atin na pagiging dugyot. Kasi nga, diba? Doon lang sa akin, hindi masyadong mabaho kasi meron na pong mga chemical na ginagamit para makaalis ng amoy. Pero sa ibang mga babuyan, talagang napakabaho. Kaya masabi mong dugyot talaga. So ngayon, ito po yung ibig po natin sabihin na may mga bagay na hindi talaga ikinatutuwa doon sa mga ministry ng mga ibang mga pastor. Kaya nga iba't iba yung, kaya sabi ko, ang ministry ko ay pahayag ang salita ng Diyos, ang ministry ni Simon ay sansalain ang mga imoralidad ng gobyerno. Okay? Kaya yan po yung nais po natin iparating. So, sa ibang mananampalataya, ang pagiging masigasig ay mas malakas kaysa sa iba. Okay? So, ito yung... Saan ba ako? Binibigay ng Diyos ang lahat po ng lakas doon sa mga taong nagnanais na sumunod sa kanya pong kalooban. So, ang sigasig ay katangian din ng mga apostol. Sabi natin kanina, doon sa Filipos chapter 3 verse 13, sabi dito ni Pablo, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Sa isang tunay na Kristiyano, gaya na sabi natin kanina, ito ay nililimot na yung kanya pong prioridad sa buhay, kundi ang tinitingnan niya yung kanyang prioridad ng Panginoon na iniatang sa kanya. So, ganun din, katangian din po ito ng lahat ng mga Kristiyano. Alam po natin na maging doon sa unang church, sa panahon po ni Jesus Christ, after na ma-resurrect ni Jesus, ang dami pong mga pagsubok na hinarap ang mga naunang mga Kristiyano at marami sa kanila yung nawalan ng lahat ng bagay sa mundo, alang-alang kay Kristo. At ang kanila pong pananampalataya ay nagdulot sa kanila ng pag-uusig at kahihiyan. Okay? Ang kanila pong paghihirap ay naging katibayan ng kanilang pagiging masigasig. Kasi nga, kung wala sa iyo yung Holy Spirit, hindi ka magtatagal. Ito yung sinasabi nga ni Pastor Owen na yung testingan ko ay yung sa Tulos. Kapag meron siyang dinala doon ng mga missionary na pagdating sa Tulos, ay pagbaba at maghahangad uli yan ng bumalik sa Tulos, ibig sabihin, meron kang calling, okay, sa misyon. Pero kapag wala, hindi ka na babalik. Okay, so ito po yung
sinasabi po natin na si Pablo, hindi siya nakatingin sa kung anumang hirap na kanya pong haharapin, kundi para matupad ang kalooban ng Panginoon sa kanya pong buhay. Okay? Kaya ito'y katangian ng lahat ng mga Kristiyano. At higit sa lahat, siyempre, katangian ito ng Panginoong Hesus. Diba? Kapag pinag-aralan natin ang mga halimbawa ng kanya pong pagiging masigasig, hindi tayo matatapos. Kasi ang lahat sa Panginoon ay masigasig. Okay. Natapos ang kanyang ministry, 33, nung siya po ay 33 years old, na nandoon yung pagiging masigasig ng ating pong Panginoong Hesus. At pangalawa, ano ba ang katangian ng totoong Kristiyanong masigasig? Okay? Kasi nga po, mahalaga na maintindihan po natin kung anong sigasig meron tayo. Kasi alam natin na marami pong mga individual na masigasig din. Ang alam nila, masigasig sila sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Pero kung susuriin mo, malayo sa katotohanan. Okay? So, mayroon po kasi mga sigasig na hindi naayon sa katotohanan. Maraming mga tao kasi na nag-iisip na sabi nila, basta't kapag katapat ka, yung pagiging masigasig mo ay tama yan. Okay. Pero hindi po yan totoo. Kasi nga, kaya nasabi natin kanina, may mga taong masigasig din sa naakala nila. Di ba, nung tayo po ay hindi pa natin naiintindihan yung sound doctrine o yung tamang doktrina, ang akala natin kapag tayo ay naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan noon, ay naglingkod tayo sa Diyos. So nakikita rin sa atin doon yung pagiging masigasig. Pero kapag tinignan mo, ang Biblia, kinamumuhian pala ng Diyos ang naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Kaya ito yung sinasabi ko po na hindi lahat ng mga taong mayroong sigasig sa buhay ay naayon sa katotohanan. Kaya ito yung challenge po natin. Ano ba ang katangian ng totoong Kristiyanong masigasig? Kaya kailangan alamin natin, ang aking bang pagiging masigasig ay naayon ba sa katotohanan, naayon sa kalooban ng Diyos? Okay? Marami pong mga tao na hindi tama yung kanilang pagiging masigasig. Ang isa po sa example po natin diyan, yung mga tawag dito, yung mga Hudyo nung panahon po, di ba panahon pa lamang ni Pablo. Si Pablo ay isa sa taong masigasig nung siya ay nasa kanyang dating relihiyon pa. Okay? Masigasig siyang usigin ang mga Kristiyano para patayin, ikulong, pero hindi naayon sa katotohanan at kaalaman. Kaya siya na rin po, may sabi diyan doon sa Romans chapter 1 hanggang 4, sabi niya, mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin sa Diyos ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing Hudyo. Kasi alam niya mismo yun na ako galing ako doon, Hudyo din ako pero hindi ako saved, hindi ako ligtas. Ako na rin ang nakakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. Sabi ni Pablo, ito'y sa dahilang hindi nila alam kung papaano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsisikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos. Verse 4, sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Ang kaligtasan ay para sa lahat. So, ibig sabihin, alam ni Pablo na yung doktrinang kanya pong pinanggalingan ay nagsisikap na maligtas ang tao sa pamamagitan ng gawa. Okay? Sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan. Kaya sabi niya, ako ganyan din nung araw. Masigasig akong ipatupad yon. Kaya nga lamang, ngayon, nakikita ko, na yung mga naiiwan kong mga kapatid kong mga Hudyo, mga kalahi kong Hudyo, ito pa rin ang kanilang ipinaglalaban. Which is mali, sabi niya. Hindi ito nakakapagdulot ng kaliwanagan. Hindi ito nakakapagligtas. Dahil ito ay hindi ayon sa katotohanan. Okay? Kaya't ito yung isa sa mga halimbawa ng pagiging masigasig na hindi
ayon. Baka mamaya ito pa rin, di ba? Baka mamaya ito pa rin yung ating pong pinanghahawakan. Ito yung nais ng Panginoon ngayon na paunawa sa atin, hindi ito tama. Hindi yung kinalulugdan ng Diyos. So ano pa? May mga tagasunod din ng mga huwad na relihiyon na madalas ay napakasigasig pero hindi ayon sa katotohanan. Isa po dyan, ang nakikita ko po na napakasigasig ay yung mga saksi ni Jehovah. Ang sisipag ng mga yan. Kahit na kasagsagan ng init, nakikita mo mga naglalakad yan, nagbabahay-bahay. Pero, kung titignan mo yung kanila pong doktrina, wala silang langit. Okay. Pag sila ay namatay, celestial lang. Doon lang sila pupunta sa halapaap. Wala silang direksyon, wala silang destinasyon. Okay? Wala silang langit. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Okay? Ang tingin nila kay Jesus ay isang matalinong guro lamang. Pero napakasigasig nila. Ito yung sinasabi natin na may mga sigasig na mali at hindi ayon sa katotohanan. Okay? So, ang tamang pagsisigasig, dapat ito po ay umuusbong mula sa Holy Spirit, mula sa banal na Espiritu. Siya yung nag-uudyok sa atin ito. At since na yan ay mula sa Holy Spirit, ang taong masigasig ay bumubukal doon yung kanyang pagsigasig at sa tamang layunin, sa tamang motibo. Okay? Mayroon kasi ibang mga tao na, ay, tama naman yung aking motibo pero mali yung iyong pong mali yung aral, mali yung katotohanan na iyong pong natanggap. Okay? Kaya, hindi ibig sabihin na ikaw ay tapat na gagawin mo kung ano ang alam mo na tama sa mata ng Diyos, pero hindi mo tinitignan sa banal na kasulatan kung ito nga ba na ayon sa katotohanan. Okay? So, example, ang pagiging masigasig ng mga Pariseo ay umuusbong mula sa ibang mga espiritu. Kasi nga po, tulad nito, may mga taong masigasig pero nagmumula, udyok ito ng ibang espiritu. Sabi natin kanina, ang tamang pagiging masigasig ng isang Kristiyano, dapat ay nagmumula yan doon sa udyok ng Holy Spirit. Ang banal na Espiritu dapat ang siyang nagbibigay niyan sa atin. Pero nakakalungkot na may mga taong masasabi mong masigasig sa pagsunod sa Diyos, pero mali ang kanila pong paraan. Halimbawa, may mga taong naging masigasig pero ibang espiritu ang nagtutulak sila. Ito ay espiritu ng pagiging makasarili. 'Di ba? Masigasig siya pero ano ang kanyang dahilan? Kasi gusto kong magkaroon nito. Okay? Gusto kong magkaroon diyan. Okay? Gusto kong gumaling ang nanay ko. Okay? Gusto kong gumaling yung anak ko. 'Di ba? Pag tinignan mo yung mga yung naroroon sa pila ng Black Nazarene. Pagka ini-interview ng media, bakit po ninyo ginagawa ito? Anong po ang ninyo pong dahilan? Kasi po may sakit ang nanay ko. Kasi po ay gusto ko hong gumaling. Okay? So, ibang espiritu ang nag-udyok sa kanila. Kaya sila nagiging masigasig dahil sa espiritu ng pagiging makasarili. Okay? At meron ding iba na nagiging masigasig sila dahil sa espiritu ng pagmamahal sa papuri. Gusto ko magpastor, gusto ko magsalita sa gitna kasi gusto ko pinapalakpakan ako. Gusto kong pinupuri ako. So iba hong espiritu 'yon. Okay? Ang sinasabi natin na ang tunay na Kristiyano at pagkakaroon ng tamang sigasig ay yung sigasig na nagmumula udyok ng Holy Spirit. Bumubukal ito buhat doon sa banal na Espiritu na ating pong tinanggap mula po sa ating Panginoon. Okay? So, hindi po pwede na huhugot tayo ng motivation o pagiging diligence natin sa ibang espiritu. Kasi nga, ang totoo, alam naman natin na sinusuri ng Diyos ang puso ng lahat ng tao. Okay. Kung tayo man ay naglilingkod sa Panginoon, alam ng Diyos kung ano ang dahilan mo kung bakit ka naglilingkod. Kung kayo man ay nandito ngayon, nananambahan kayo,
alam ng Diyos kung anong dahilan. Kung ano nag-motivate sa inyo. Sabi natin kanina, ang tamang motivation kung kaya tayo nandito, kaya tayo sumisimba, ay gusto nating magbigay ng lugod sa Diyos, ng kapurihan sa Panginoon. Okay? Hindi tayo nandito dahil sa meron tayong kailangan sa Diyos. Pero ang maganda po, dahil God is just, ang Diyos ay makatarungan, pagka nagbigay lugod tayo sa Diyos, yung lugod na ibinigay natin sa Kanya, yun din po ang babalik sa atin. Yun yung magbabound sa atin. Kaya tanong ng iba, ay paano pastor kung mayroon akong pangangailangan? Okay? At hindi ko nahihingiin ito sa Panginoon. Ang hangarin ko lang ay magbigay lugod sa Diyos. Kahit hindi natin bigkasin yung ating pangangailangan, diba? Sabi sa Matthew, alam na, bago pa natin banggitin yung ating panalangin, alam na yan ng Diyos. Kaya ang nais lamang ng Panginoon ay magbigay tayo ng lugod sa Kanya kasi yung lugod na ibinigay natin sa Kanya, yun po yung babalik sa atin. Diba? Maliwanag ang sinasabi ng Matthew 6:33. Diba? Wala naman po dyan. Pero yan ho ay sinupply lang ng Panginoon. Diba? Ano sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, lahat ng iyong kailangan ay ibibigay ko. So, ang kailangan lamang tama yung ating pong pagtugon. Tama yung pagkakilala natin sa Diyos. Tama ang pagkaalam natin kung paano natin tinatanggap ang salvation, which is na ito ay hindi dahil sa ating pong sariling lakas. Okay? So, hindi po pwede na ang ating pong motivation sa pagiging masigasig ay magmula sa ibang espiritu. At ang tunay na pagiging masigasig ay kailangan pong umuusbong mula sa pagmamahal ng Diyos at sa pagnanais ng Kanya pong kaluwalhatian. Okay? Kasi nga, hindi po pwedeng di ba, ang nag-uudyok sa atin sa pagiging masigasig ay pagmamahal eh. Ano sabi natin kanina? Pagmamahal sa papuri. Diba? Pagmamahal sa anumang bagay. Pero kaya ang tamang pagkakaroon ng sigasig ay yung bumubukal ito mula mismo sa pagmamahal ng Diyos. Okay? Ang pagmamahal natin na ina-apply natin sa iba at sa anumang bagay, yan ay nagbuhat sa Panginoon. Kaya 100% na yung ating pong pagiging masigasig, nagiging tama kasi nagbuhat yan mismo, bumubukal yan mula mismo sa pagmamahal ng Diyos. Okay? So, kaya nga, ang layunin natin, pagiging isang Kristiyano, ay maging katulad ni Kristo. So once na ito naging hangarin po natin, ang hangarin ni Jesus ay naa-adapt ng isang tunay na Kristiyano. At ano pa, ang tunay na kasigasigan ay nag-aalala sa mga bagay na inaalala ng Diyos. Okay? So hindi po pwede na sabihin mong makadiyos ka, pero ang iyo pong inaalala lagi, concern mo, ay yun lamang pang sarili. Ang isang tunay na Kristiyano, ang iyo pong concern ay yung concern ng Panginoon. At saan ba concern ng Diyos? Sa pagiging matuwid natin. Nais ng Diyos na maging banal tayo. Dahil ano ba sabi diyan sa 1 Peter 1:16? Sabi, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Dahil banal ang Diyos. Okay? So kinakailangan natin, yun din ang ating pong goal. Dahil hindi po pwede, sabi nga po, wala po dyan, sa Hebrew 12 verse 14. Ano ba sabi sa Hebrew 12 verse 14? Kung hindi kayo magpapakabanal, hindi ninyo makikita ang Diyos. So, tingnan po siguro natin. Ano? Gusto pumasok lamang po sa aking isipan at gusto ko hong ibahagi din sa Hebrew chapter 12, verse 14. Sabi, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Okay? So, hindi lang simple na sabihin mo, ay, ako ay born again na. Pero hindi tayo namumuhay sa kabanalan. Okay? Hindi nakikita yung kabanalan sa buhay po natin. So, hindi rin po pwede yung sabihin natin, ay, tinanggap ko na si Kristo. Kasi ang basihan ng maraming mga sekta at naging, sabi nga, naturingang katulad din natin mga born again,
na ang kanila pong basihan ng pagiging saved ay tinanggap na si Jesus. Pero hindi mo nakikita sa kanilang pamumuhay yung pamumuhay ng kabanalan. So, samantalang ito yung sinasabi ng Hebrew 12 verse 14 na kung kahit na ilang beses ninyong tinanggap si Jesus, okay, o prayer of acceptance, kung hindi nakikita sa inyong lifestyle, sa inyong pamumuhay, ang kabanalan ni Kristo, ano sabi diyan? Hindi ninyo makikita ang Diyos. So meaning, hindi kayo aabot doon sa kaharian ng Diyos. Okay? At sabi sa Romans chapter 11, verse 16, sabi niya, may hahambing natin ang mga Hudyo sa isang tinapay. Kung inihandog sa Diyos ang bahagi ng tinapay, ganun na rin ang buong tinapay. At kung inihandog sa Diyos ang ugat ng isang puno, ganun na rin ang mga sanga nito. So ang ibig niyo pong sabihin dito, na kung ang ugat, di ba? Ito po ay may koneksyon doon sa John 15:2. Nasabi ni Jesus, ang Ama ang puno, okay? At kayo ang mga sanga. Okay? At ang sangang hiwalay sa puno ay matutuyo at itatapon. Okay? Kaya't ang advice doon ay manatili kayong nakakabit sa puno. So ibig sabihin, yung ugat, kung ang puno ay ang ating pong amang nasa langit, ang ugat ay si Jesus Christ. Alam natin na kung tayo man po namumunga ng mga sanga, ang nutrients na pinagmumulan ng ating bunga ay galing sa ugat. Ngayon, ang sabi doon, kung inihandog ang ugat, which is si Jesus Christ, okay, ang ugat ng isang puno, ganun na rin ang mga sanga nito. So dapat, kung si Jesus ay ay banal, yun din dapat ang hangarin ng mga nagkiklaim na mga Kristiyano. Dapat magpakabanal na rin tayo. Okay? Kaya sabi ko kanina, hindi natin maaabot yung 100% na kabanalan. Pero ang hinahanap ng Diyos ay yung hangarin natin na maging banal. Kung isa kang Kristiyano at wala kang hangaring maging banal, hindi po totoo ang iyong pagiging Kristiyano. Okay? Dapat naroon ang paghangad ng pagiging banal. Okay? So, ano pa? Para tayo po ay ang isang tunay na masigasig, dapat naroon din yung paghangad ng kaligtasan ng iba. Kasi sabi natin kanina, isa sa katangian ng isang taong mayroong sigasig na mula sa Panginoon ay kapag isang tao ay naghahangad o nag-aalala doon sa inaalala ng Diyos. At ang ating pong Panginoon, ang inaalala niya yung salvation, yung kaligtasan ng lahat ng tao. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 9:22, sabi niya, sa mahihina pa ang pananampalataya, nakikibagay ako upang mapatatag ko sila kay Kristo. Okay? Nakikibagay ako sa lahat ng tao upang sa kahit na anong paraan ay mailigtas ko ang ilan sa kanila. So dito po natin makikita na si Pablo ay talagang tunay na nakakonek sa Panginoon. Dahil ito po ang hangad ni Pablo, which is ito po yung prioridad din ng Diyos, yung kaligtasan ng lahat ng tao. Okay? So ano pa ang prioridad o inaalala ng Panginoon? Yung paglaban sa lahat ng bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Okay? At dito madalas tayo bumabagsak. Kasi nga kung ano yung masarap sa ating katawan, alam natin na ito ay laban sa kalooban ng Diyos. Kinasusuklaman ng Panginoon. So kinakailangan natin labanan yung ating pong sarili. At ano pa? Ang inaalala ng Panginoon sa pagpapanatili ng mga doktrina ng Ebanghelyo. Ito ang hangad ng Diyos. Sa bawat ng kanya pong mananampalataya na dapat naroon tayo, nasa tama tayong doktrina. Kasi hindi po pwede na nagkiklaim lang tayo mga anak ng Diyos, pero ang pinamumuhay natin mali sa kanya pong pananaw. Iba yung doktrina natin. Galatians chapter 2 verse 11 and 12. Sabi niya, noong dumating si Pedro sa Antioch, ay pinagsabihan ko siya, sabi ni Pablo, ng harapan dahil mali ang ginagawa niya. Sapagkat bago dumating ang ilang tao mula kay Santiago, ay kumakain si Pedro kasama ng mga hindi Hudyo. Pero nung dumating ang mga iyon, ay nagsimula na siyang umiwas at ayaw ng kumain kasama ng mga hindi Hudyo. Natakot siya na maaaring
sabihin ng mga Hudyong nagpupumilit na magpatuli ang mga hindi Hudyo para maligtas. Okay? So, dito po, nakita ni Pablo na yung doktrina ni Pedro ay sala. Dahil, sabi ni Pablo dito, noong makita ko siya, bago dumating yung mga kapatirang mga Hudyo, si Pedro ay kumakain kasama ang mga hindi tuli, yung mga hintil. So, kaya nga lang, dumating yung mga kapatid niyang mga Hudyo, ay natakot siya. Kasi nga, baka pilitin yung mga hindi Hudyo na magpatuli. Kasi nga, ang doktrina nila, ang alam pa ni Pedro on that time na kanilang doktrina ay ang tao mapapabilang lamang sa pamilya ng Diyos kapag ka nagpatuli. Which is, nasabi ni Pablo, mali. Hindi nagiging Kristiyano o nagiging na-regenerate ang isang tao dahil sa siya nagpatuli. Kundi dahil sa pinagkalooban siya ng Diyos. Kinahabagan siya ng Panginoon. Okay? So ito yung layunin ng isang tunay na Kristiyano. Yung alalahanin mo, tama ba ang iyong doktrina? Okay? Kaya nga po ito yung ating pinapasok ngayon. Dahil sabi nga namin mga pastor ay mahabang panahon din na bago tayo maging reformed ay naging mistiso tayo. Mistisong Calvinist at saka Arminian. Mayroon tayong practice ng Calvinist, mayroon tayong practice ng Arminian. Noon, nagpapatanggap tayo. Pero nung ating pong maintindihan na ang salvation ay kaloob ng Diyos, it is by grace, hindi ito sa gawa, ng pamamagitan ng gawa ng isang tao, hindi na natin ginagawa yung pagtanggap. Kasi ang pagtanggap is by works. Okay? Maraming naliligaw dyan. Sabi nga nila, ay, ako'y Kristiyano na kasi nga tinanggap ko si Kristo. Pero hindi mo nakikita yung kabanalan sa kanilang pamumuhay. Kaya maraming mga individual na inabutan ng kamatayan sa maling akala. Ayun yung sinasabi, paalala ni Jesus doon sa Matthew 7:21, na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa aking kalooban. Meaning, yung mayroong tamang doktrina. Okay? So, panghuli. Nagising na kayo. Kasi pag sa bundok, pagka medyo napahaba ang sermon, inaantok na ang tao. Pero kapag nabanggit mo ng conclusion o yung panghuli, biglang nakikwikin, matatapos na si pastor. Kaya minsan, kahit na hindi ako patapos na, sinasabi kong, matatapos na tayo. Para magising. Okay. So ngayon, ito po, panghuli, bakit mabuti ang pagkakaroon ng Kristiyanong kasigasigan? Bakit ito ang panawagan natin na dapat magiging masigasig ang isang Kristiyano? Ano ba ang epekto nito sa isang tao, sa isang Kristiyano kung siya ay masigasig? Unang-una po, kapag ka isang Kristiyano ay nagiging masigasig, ibig sabihin, masigasig siya mag-aral ng salita ng Diyos, nagbabasa, okay? Nakikinig doon sa mga sermon din ng iba, pinupulot niya yung magaganda, okay? At pinag-aaralan yung mga komentary ng iba. Ang unang-unang nakikinabang dyan ay mismong Kristiyanong yon. Okay. Kaya sabi natin, ano ba ang pakinabang nito? Ano ang naidudulot ng isang taong masigasig sa kanyang sarili? Unang-una, siya po ang makikinabang nito. Okay? At pangalawa, na makikinabang dito ay ang church. At siyempre, ang lipunan sa pangkalahatan. Okay? So, ang masigasig para kay Kristo ay malamang, sabi natin kanina, dahil siya mismo ang nakikinabang, kapag ka isang tunay na Kristiyano ay naging masigasig, malamang na mas may alam siya kumpara sa iba tungkol doon sa panloob na kagalakan, kapayapaan, aliw, at kaligayahan. Mas lamang siya. Kaya itong taong ito nagiging matatag .
Diba? Hindi siya natatakot mamatay, bagamat lahat naman tao meron talagang kunting kurdam pagdating sa kamatayan, pero hindi siya takot na takot. Dahil alam niya, sabi ko nga, kay Brother Simon hindi mo kailangan matakot kasi nga tayo ng mga Kristiyano, alam natin na ang may hawak ng buhay natin ay ang Diyos. Kahit nabuhusan ka ng 5 magasin ng Armalite, bala ng Armalite, kung hindi pa kalooban ng Diyos na ikaw ay mamatay o hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, hindi ka mawawala sa mundo. Ang mahalaga, naninindigan tayo sa kung ano yung tama. Okay? So ito yung meron tayo, okay, sa isang Kristiyano, na tayo po ay naging masigasig para kay Kristo. At dahil dyan, nagiging lamang tayo doon sa mga hindi mga masigasig. Ano pa? Ang pagsusumikap ng husto para sa kaluwalhatian ng Diyos ay malamang na higit na pararangalan ng Diyos. Diba? Sabi sa Biblia, lahat ng ating ginagawa para kay Kristo ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Okay? So, ang kasigasigan, ganun din ay kapaki-pakinabang sa simbahan. Sabi natin kanina, kapag isang tao, isang Kristiyano ay masigasig, ang nagiging epekto ito sa buhay ay sa mismo sa kanya sarili. Pangalawa ay ang simbahan. Pangatlo ay ang lipunan. Ngayon, paano natin nasabi na nakikinabang ang simbahan kapag ang isang membro nito ay masigasig? Kasi ang kasigasigan nakakahawa. Diba? Pag ang inyong pastor ay masigasig, nakakahawa tayo. Ang inyong mga elders, mga leader ninyo ay masigasig. Pag sinabi, mamaya, dating tayo, sa Miyerkules, punta tayo. Meron tayong prayer meeting. Okay? Ako meron ng inihanda. Nahahawa yung iba. Kaya kung ang isang church ay wala man lang kahit na isang masigasig, ang church na yun ay unti-unting mamamatay. Okay? Kaya ang isang tao, isang membro, church member, na meron pong kasigasigan, nakikinabang din dito ang church na kanya pong kinaaaniban. Okay? So, kapakipakinabang din ito sa lipunan. Dahil kung wala po ang mga taong may sigasig o mga Kristiyano na may sigasig, na ang mundo po ay mapapahamak. Di ba? Dahil ang likas natin, papunta tayo impyerno eh. Kung walang mga individual na handang pumasok sa mundo para magsakripisyo, isakripisyo ang buhay, ipangaral ang kanyang salita, ipangaral ang salvation, ang ebanghelyo, ang lipunan, lahat papunta sa impyerno. Okay? Kaya't mahalaga sa atin na mga church members, mga leaders, na meron tayong sigasig. Kasi nga, unang-una tayo mismo nakikinabang, pangalawa yung church, at sa pangkalahatan, yung lipunan. Okay? Kaya't, purihin po ang Diyos dahil may mga taong handang pumasok sa mundo para ipangaral ang ebanghelyo at gumawa ng mabuti sa abot ng kanilang makakaya. Kaya't, kung ikaw po isang Kristiyano, mag-ingat tayo na hindi tayo maging katitisuran ng mga taong may sigasig na. Diba? Kung nakikita natin, mga kapatid natin na masigasig sa paglilingkod, purihin at i-appreciate. Huwag yung titignan kung ano yung kahinaan. Kasi ang hirap na ngayon maghanap nung i-equip para maging leader. Ngayon kapag mayroong isang kapatid tayo na mayroong lakas ng loob na tumayo para tanggapin ang hamon ng ministry ng Panginoon, ay wag naman puro, diba? Ang sinisilip natin ay yung kanyang kahinaan. I-challenge natin. Kumbaga, encourage natin. Okay. Kaya, kung tayo isang Kristiyano, mag-ingat tayo na huwag maging katitisuran. Kasi nga, kapag ka naging katitisuran tayo, sabi ng Bible dyan, magaling pang kabitan ka ng batong gilingan at ihulog sa dagat. Ibig sabihin, para huwag ka nang lumutang. Okay. Wala ka na masilbi doon yan. Hindi ka na nakakatulong. Nakakaabala ka pa.
Sa tatay ko noong araw, pag kami mga bata, pakalat-kalat doon sa kanyang workplace, yung ginagawa eh. Ang tatay ko, lumayas ka kayo, hindi na kayo nakakatulong, nakakaabala pa kayo. Nakakalungkot, ganyan tayo, di ba? Tayo mga Kristiyano, hindi na tayo nakakatulong, nakakaabala pa tayo. Di ba? Hindi na tayo nakakaakay, kundi nakakapagtaboy pa tayo ng mga gustong lumapit sa Panginoon. Okay? So, purihin ng Diyos dahil may mga taong inaakay siya para po tumayo para sa ipaglaban ang mga gawain ng Panginoon. Ang masigasig na tao kung minsan ay nagkakamali din. Hindi po sila perpekto. Pero, mas masahol po ang isang taong walang sigasig. Kaya sa ating pong konklusyon, meron tayong konting babala doon sa mga hindi gumagawa ng mga tiyak na propesyon ng pananampalataya kay Kristo. Okay? Yung mga taong walang pakialam, ibig sabihin, wala kang alam sa totoong pagiging sigasig ng Kristiyano. So maaring ikaw ay masigasig sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, sa politika, at maaring masigasig ka sa mga pang-araw-araw mong alalahanin pero wala kang sigasig para doon sa araw ng Panginoon o para sa Diyos o para sa langit o para doon sa buhay na walang hanggan. Namamanhik po tayo. Ako personally, sa ngalan po ng Panginoon na magising ho tayo. Dahil sa mata ng Diyos, ang isang taong walang nakakristyanong sigasig ay isang hangal na naging masigasig sa mga bagay sa lupa. Ngunit, pinababayaan ang mga bagay na pangwalang hanggan. Hindi tama na maging one-sided po tayo. Mismo ang Matthew chapter 4 ang nasasabi, huwag lamang tayo maghangad ng tinapay. Okay? Kundi, ang hangarin din natin ay ang salita ng Diyos. At doon din naman sa mga nagsasabi na meron silang tiyak na pananampalataya kay Kristo, ngunit hindi nagpapakita ng sigasig ng pagiging Kristiyano. Dapat natin pong malaman na mayroon pong seryosong pagkakamali sa iyo. At ang sermon pong ito ay nananawagan sa ngalan ng Panginoong Hesus na magsisi po tayo, pag-isipan, yung kahalagahan ng kaluluwa, na itong mga kaluluwa na ito ay unti-unting napapalayo o namamatay habang tayo naman ay natutulog. So meaning, tayo lahat ng mga mananampalataya, kung sinasabi natin tayo mga Kristiyano, mayroon tayong tungkulin. Na ibahagi yung salvation, yung kaligtasan na tinanggap natin mula kay Kristo. Kaya alalahanin po natin yung kaiksian ng oras. Madalas, nangirinig natin sa mga sermon na nasa last days na tayo. Nasa dulo na tayo. Kung baga sa araw ay nasa dapit hapon na tayo. Kaya alalahanin natin yan. Isipin po natin na yung kaaway, yung demonyo kung gaano kasigasig para makasakit. At isipin mo yung tagapagligtas at ang lahat ng kanya pong sakripisyong ginawa para sa iyo. Isipin po natin yung si Jesus Christ nung siya nasa Gethsemane. Diba? Nung siya nanalangin kung gaano kabigat ang kanya pong damdamin para doon sa mga taong nagpapatuloy sa pagsuway sa Panginoon. At sabi doon habang sinanalangin, ang kanya pong pawis ay pumatak na may kasamang dugo. So ganong kasidhi ang damdamin ng ating pong Panginoong Hesus.
Isipin din natin yung kanya pong kalagayan sa Kalbaryo nung siya po ay naipakon. Ang tanong natin, ano yung ginagawa mo para kay Kristo? Kung ang lahat ng ito na ginawa ni Jesus para sa atin, isinakripisyo niya ang lahat, yung kanyang buhay, bumaba siya sa trono para sa iyo, ang tanong natin, ano naman ang ginawa mo para kay Kristo? Pero meron din po akong pampalakas loob doon sa mga taong masigasig lang. Yung nagtitiis, nagtsatsaga. Okay? Meron pong pangako ang Diyos sa atin na anuman ang ating gawin, anuman ginagawa natin para sa Panginoon, sa ministry, sa mga lingkod ng Diyos, ang lahat ng ito ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Okay? At kaya't challenge po natin, panawagan natin, tayo po'y magtyaga. Huwag hong iwanan yung dating init natin. Diba yung panawagan ng Panginoon sa Revelation chapter 3, diba? Alalahanin mo kung paano ka nakakilala sa Panginoon, paano ka naligtas. Yung init natin, huwag ho nating hayaang lumamig. Huwag ho nating hayaang maging malahininga tayo. Dahil sabi nga doon, walang maganda doon sa malahininga kundi ang isuka. So manong malamig ka kung malamig, mainit kung mainit. So ibig sabihin, ating pong damahin, ano ba ang kalagayan natin ngayon? Mainit ba tayo sa Panginoon? Purihin ng Diyos kung mainit ka. Pero kung tingin mo ay maaligamgam ko ngayon, so kailangan pong ma-recognize mo yan. Na hindi nais ng Diyos na ang tao ay manatili sa pagiging maaligamgam. Okay? Kaya nga ang salis ng Panginoon diyan sa Deuteronomy, kung ako ang inyong Diyos, sundin ninyo ako. Pero kung si Baal na ang inyong sundin. So hindi po pwede na maglagari tayo. Hindi po pwedeng maging maaligamgam tayo. Diba? Pag Linggo sa Panginoon tayo, pero pag Lunes hanggang Sabado, kay Baal tayo. Hindi na isang Diyos yun. Kaya sabi nung manong malamig kayo kung malamig. Kasi pag alam mong malamig ka, hahangarin mong maging mainit. Nakakalungkot, marami mga individual, alam na nilang maaligamgam sila pero walang sigasig na ginagawa para maging mainit sa mata ng Diyos. Anong kauwian nun? Isusuka ka ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, walang magaling doon sa maaligamgam kundi ang isuka. Okay? Kaya't wag po tayo manlamig. Tandaan po natin na dumarating ang gabi na hindi na natin pwedeng gawin yung dapat natin gawin. John 9 verse 4, sabi niya, hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi na siya makakapagtrabaho sa gabi? Kaya dapat gawin na natin ang mga ipinagagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang nagagawa pa natin. Sapagkat darating ang araw na hindi na nating magagawa ang ipinagagawa niya. Kung ngayon, yung makipot na pintuan ay bukas pa. Kung ngayon ay ang batis ng kaligtasan na sinasabi ni Jesus sa John chapter 4, na kapag nainom natin yung tubig mula sa batis na yon, ang salvation ay bubukal mula sa puso natin. Kung ang trono ng Diyos ngayon ay bukas pa, available pa, para doon sa nais na pumasok sa kanyang kaharian, darating ang araw na ang trono ng iyon ay didemolish na. Yung makipot na pintuan ay ipapadlak na. Yung bukal ng batis ng kaligtasan ay titigil na. At wala na tayong magagawa. Kaya sa mga meron pong taglay ng sigasig sa buhay, sigasig ng isang Kristiyano, huwag po nating katakutan yung paninisi ng ibang tao. Kasi ito yung isa sa malaking kalaban ng mga lingkod ng Diyos o naghahangad na maglingkod sa Panginoon. Yung nasa ating pong circle, kamag-anak, magulang, kapatid, sila yung unang-unang kumukontra. Diba?
Anong mapapala mo dyan? Diba? Hindi ka yayaman dyan. Huwag kang magpastor. Hindi ka yayaman dyan. Diba? At madalas sinisisi tayo. Naalala ko, nung second year po ako sa mission, meron akong kapatid na dumalaw sa akin noon. At alam niyo yung aking tirahan noon, ang bubong ay yung dahon ng anahaw. Okay? At yung mga anak ko noon ay nakatira kami doon sa papag na kapag medyo napalaki yung pihit mo ay sabangin ka, pupulutin. Nung dumating yung kapatid ko, nakita yung aming sitwasyon, iniyakan niya ako. Anong nangyari sa iyo? Bakit ka nandito? Sinisisi ako kung bakit ko tinanggap ang pagpapastor. Sabi ko, dito ko dinala ang Panginoon. Ito yung malaking hadlang minsan sa atin. Kung sino pa yung mga taong malapit sa atin, sila yung nagiging discouragement. So wag mo nating intindihin, wag nating pansinin yung paninisi ng ibang tao. Hayaan ninyong tawagin nila kayo sa kung anong gusto nila. Isipin nila kung anong gusto nila. Ang ating pong alalahanin, ano ang iisipin ng Diyos pagharap ko sa Kanya? Pwede ba? Maririnig kaya natin sa bibig ng Panginoon ang salitang binitawan niya kay David? Well done. Nagawa mo yung dapat mong gawin. Kaya ito pong umaga pong ito ay nawa ay mabuksan ang ating pong mapukaw ang ating pong damdamin kung ano man ang ating kalagayan ngayon. Kung tayo ay maligamgam, loobin nawa ng Diyos na ma-ignite muli tayo. Maging mainit tayo sa paglilingkod. Let's pray. Muli, dakilang Ama, kami ay nagpapasalamat sa inyo dahil unang-una, napabilang kami sa inyo pong mga hinirang. Subalit, nalulungkot din kami dahil may mga pagkakataon na hindi yung inyong inaalala, ang amin pong inaalala, kundi yung mga bagay na kung anong nakapagpapasaya sa amin, ang nagpagbibigay ng papuri sa amin dito sa mundo, ang siyang aming napag-uukulan ng pansin. Panginoon, patawad sa lahat ng ito. Dalangin namin, O Diyos, na dahil sa aming napakinggang mensaheng ito, loobin po ninyo na mapalitan ang maligamgam naming kalagayan at ma-ignite at isipin namin kung paano namin kayo nakilala noong una. At magbalik loob sa inyo. Tulungan nyo kami na makita namin yung aming pong kahinaan, yung aming mga pagkukulang. At tulungan nyo kami na magbigyan ito ng solusyon. At mag-focus kami sa mga bagay na kung ano nakakalugod sa inyo. Patawad po sa lahat ng ito. Kaya't muli, aming pong patuloy na inihandog sa inyo ang aming buhay, aming pagkatao, aming lakas, at nawa, yung buhay naming taglay ngayon ay magamit namin sa paglilingkod at pagbibigay lugod sa inyo. Lahat ng ito aming dalangin, pasalamat sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.